Habang hindi pa noon lumalaganap ang araw, panay naman ang pagdarasal nila Nuli upang magabayan ang kaluluwa ni Macario sa paglakbay nito. Matapos nilang ilibing ang mga batong yun, agad din naman silang bumaba ng bundok upang muling ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Sa pagbagtas nila ng daan na matarik pababa, napakarami nilang pinag-usapan na mga bagay-bagay. Halos hindi kasi matanggap ng mga isipan nila Nuli kung bakit ganun karami ang diwatang gumagamay kay Macario. Manong Duming, bakit ganun karami ang nakiramay at nakidalamhati sa pagkawala ni Macario? Tanong ni Nuli. Napamahal kasi si Macario sa mga hayop ng kalikasan, iho. Lahat ng may buhay sa mundo ay binigyan niya ng pagmamahal, kung kaya't ganun karaming diwata ang natuwa sa kanya. Kung susundin mo rin ang kagandahang loob ni Macario, ay baka makamit mo rin ang ganung mga gabay. At maaaring kalulugdan ka ng mga tagagabay ng kalikasan. Sagot naman ng ermitanyo. Matapos nilang makapag-usap, ay muli nilang itinuon ang kanilang mga paningin sa kanilang dinaraanan. Patirik na kasi ang daan, kung kaya't kailangan nilang mag-ingat sa bawat hakbang na kanilang gagawin. Dagdag pahirap din sa pangkat ng ermitanyo ang napakalambot na lupa na kanilang dinaapakan. Nang makababa na sila ng bundok, ay muli na nilang ipinagpatuloy ang kanilang paghanap kay Ginoong Castancio. Sa pagpatuloy ng kanilang paglalakad, ramdam na ramdam nila ang pagiging matamlay ng kanilang pinuno. Hinayaan na lamang nila itong makapag-isa upang kahit papano ay masulit nito ang paghinagpis ng pagkamatay ng kanyang kaibigan. Ilang oras pa ng paglalakbay ay nadapo na nga ang kanilang pangkat sa napakalapad na sapa. Kailangan nila itong tawirin upang marating nila ang 3 pangpang. Habang sinisipat ni Nuli ang sapang iyon, ay halos hindi niya makita ang kabilang bahagi nito dahil wala silang gagamitin para tawirin ang sapa, kung kaya't palaisipan sa kanila ang pagtungo sa kabilang bahagi nito. Manong Duming, paano natin matatawid ang sapang ito? Hindi ko nga makita ang kabilang bahagi nito eh. Parang imposible naman yata na mano-mano ang paglangoy natin. Wika ni Nuli. At sinong may sabing lalangoy tayo, mga kasama? Sagot ng ermitanyo. Nang marinig ito ni Nuli, ay halos hindi siya makasagot sa tanong nito. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang lumapit ang 2 ermitanyo sa mababaw na parte ng lupa, habang meron itong animoy kinakausap. Dumukot din yun ng 4 na bato sa kanyang bulsa at dahan-dahang inilubog sa tubig. Matapos itong gawin ng ermitanyo, ay biglang nakarinig sila Nuli ng pag-ungaw ng mga nilalang sa ilalim ng lupa. Dali-dali din naman silang umatras noon sa kanilang kinaroroonan dahil hindi sila pamilyar sa mga nilalang na papalapit sa kanila. Nang tuluyan ng marating nila Nuli ang kabilang bahagi ng pangpang, gulat na gulat sila nang makita nila na hindi umalis ang 2 ermitanyo sa sapa habang magkahawak ang mga kamay. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan nang nagpakita sa 2 ermitanyo ang mga dambuhalang mga nilalang na kanilang sasakyan.
paglalarawan ni Nuli sa mga nilalang na iyon. Mahintulad mo ito sa mga malaking mga pagong na mayroong buntot ng isang isda. Nais nyo bang lumangoy sa sapang ito? O sumakay kayo sa mga engkantong tinawag namin? Tanong ni Manong Duming. Sakay na kayo mga iyo. Dahil limitado lang ang oras ng mga nilalang na ito. Wika din naman ni Mang Carpio. Nang marinig ito nila Nuli, agaran din naman silang lumapit sa dalawang ermitanyo. Nang tuluyan na silang makasakay sa mga nilalang na iyon, agad naman nilang nilakbay ang napakalawak na sapa. Dahil sa napakabilis lumangoy ng mga nilalang na kanilang sinasakyan, minuto lang noon ang lumipas nang tuluyan na silang makalayo sa dalampasigan. Sa paglakbay nila sa napakagandang ilog, doon nila nakita ang napakaraming mga tayho ang sumasabay sa kanila. Hindi naman ito nagawang pansinin ng kanilang pangkat dahil maaring ipinagbabawal ng ermitanyo na huwag makialam sa mga nilalang na sumasabay sa kanila. Ilang minuto pa ang dumaan, tuluyan na ngang napasok nila Nuli ang ibang parte ng sapa. Sa paglapit nila sa dalampasigan, ramdam na ramdam nila Nuli ang pagbagal ng mga engkantong kanilang sinasakyan. Animoy, meron itong mga kinakatakutan sa lugar kung kaya't hindi nila magawang bilisan ang kanilang paglangoy. Pagsilay nila Danilo sa lugar na iyon, biglan nanlaki ang kanilang mga mata nang masipat nila ang lahat ng puno sa lugar na iyon. Puro patay na at yung iba halos nalalanta na. Nababalutan din ito ng makakapal na itim na ulap sa paligid na para bang pugad ito ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Wala din silang nasisilayang mga ibon at mga hayop sa lugar na iyon at puro nagsisilakihang uod at mga sawalang ang kanilang nakikita. Kulay berde rin ang buong sapa na para bang nahaluan na ito ng berdeng likido. Hindi pa naman sila nakarating noon sa dalampasigan, pinili na ng mga engkantong kanilang sinasakyan na sila ay iwanan na. Wala namang nagawa noon ang pangkat ng ermitanyo dahil hanggang doon lamang ang kayang maibigay na tulong ng mga nilalang. Pagdating nila sa ibang bayo ng parte ng sapa, bumungad sa kanilang grupo ang lumalaganap na salot sa paligid. Nandito na tayo sa lugar ng mga maitim na tayo na kinakatakutan ng mga engkantong puti. Pag-igihan nyo ang inyong pagmamasid sa buong paligid dahil umaatake ang mga demonyo sa oras na kanilang gusto. Nandito lamang ang mga yan, naghihintay ng tamang pagkakataon para umatake. Wika ng ermitanyo. Nang marinig nila ito nila Tonyo, agara naman nilang sinindihan ang mga sulong kanilang dala-dala. Ginawa nila ang mga bagay na yon upang kahit papano ay mataboy nila ang mga salot na sumasabay sa hangin. Habang naglalakad sila sa lugar na yon, panay ang pagrinig nila ng mga malalubong pag-alulong at malalalim na pag-ungaw. Ermitanyong Duming, parang pugad na ito ng mga demonyo ah. Sigurado ba kayong ligtas tayo sa lugar na ito? Takot na tanong ng kasama nilang albularyo. Huwag kang mag-alala iho. Hindi kita dadalhin sa lugar na alam kong ikapapahamak mo. Gawin nyo lamang ang mga sasabihin naming dalawa na ermitanyong Carpio upang hindi kayo mamatay sa lugar na ito.
Sagot ni Manong Duming. Matapos nilang makapag-usap, pinili nilang bilisan ang kanilang paglalakbay dahil ramdam na ramdam ng kanilang pangkat ang nakaambang panganib. Si Nanuli noon ay hindi na natahimik gawa ng marami na siyang nasisipat sa buong paligid. Ang mga nasipat noon ni Nuli ay isang kaanyuan ng mga anino na halos hindi niya magawang matukoy kung anong uri ng mga tayho ang nagmamasid sa kanila. Ilang minuto ang makalipas, sa hindi inaasahang pagkakataon ay merong umamba sa kanilang pangkat na dalawang dambuhalang nilalang. Meron itong daladalang katawan ng puno nang masilayan ito ni Nuli. Dahil sa mga nakita noon ni Nuli, pinili nilang tumigil upang pagmasdan ang dalawang tayho. Si Manong Duming naman doon ay dahan-dahan ang tinawag ang dalupaho upang maging handa sa mga sunod na mangyayari. Alam nilang magtanggang patayin sila ng mga nilalang na yun, kung kaya't hanggat hindi pa sumugod ang mga ito sa kanila, nagtaas na sila ng mga bakod at puder sa kanilang mga katawan. Nang masipat ni Manong Duming ang bumibilong pagsugod ng mga ito, agaran din naman niyang tinawag ang kanyang kasanggang kaibigan. Sa pagkuha ni Manong Duming ng bastong trabungko, ay biglang nagsisipulasan ang dalawang itim na tayho na nagtatangkang sumugod sa kanila. Hindi na niya ito nagawa pang sundan dahil baka patibong lang ito ng mga nilalang. Matapos nila itong masilayan, muli naman nilang ipinagpatuloy ang kanilang paglalakad. Habang nagmamasid noon sila Nuli sa paligid, ramdam na ramdam niya ang dalawang pag-aaligid ng mga nilalang na humaharang sa kanila. Ermitanyo, nagmamasid ho sa paligid ang dalawang mga demonyong ito. Pansin kong naghanap ito ng pagkakataon upang atakihin tayo. Wika ni Nuli sa kanyang maestro. Ganun ba? O siya, sabihan mo ang mga kasama natin na bantayan ang bawat isa. Ipagbigay alam mo sa ating mga kasama ang mga nakikita mo sa paligid. Maging alisto kayo sa lugar na ito dahil pugad ito ng mga kalaban natin. Sagot naman ng ermitanyo. Nang marinig ito ni Nuli, agad naman niyang pinagsasabi ang mga sinabi sa kanya ng kanilang maestro. Sa patuloy ng kanilang paglalakbay, patuloy pa rin silang sinusundan ng dalawang tayho. Makalipas ang isang oras, gumawa na ng hakbang ang dalawang nilalang na kanilang nasisipat. Pinili nitong umatake sa likurang bahagi ng pangkat ng ermitanyo, gawa ng naamoy ng mga ito ang hindi gaanong kalakasan ng mga albularyong nasa likuran ng kanilang pangkat. Nang masipat ni Nuli ang mga bagay na yon, pinili niyang lapitan ang mga albularyo at ang mga antingero upang hatiran ito ng tulong. Dahil sa hindi gaanong napapansin ang kanilang hanay, ang pag-atake ng mga ganong nilalang, kung kaya't nagawa sila nitong tamaan. Sa pagsunggab ng mga ito malapit sa kakahuyan, dali-dali din naman nila itong hinabol ang mga nilalang na yun. Sa pagdating niya sa gitna ng kakahuyan, doon nila nasilayan ang iba pang mga tayhong itim na nasa 16 ang bilang ng mga ito, kung kaya't hindi na nila itinuloy ang paglusob sa mga yon. Nang mapansin ng dalawang ermitanyo ang pag-alangan ng kanilang mga kasama, pinili nitong sumugod. Sabay-sabay ng dalawang ermitanyo. Nang masipat nilang nauna ang dalawang ermitanyo,
Wala na silang nagawa kundi sundan ito. Sa pagsugod ni Manong Duming, agaran din namang nagsisipulasan ang mga kalaban. Nang masipat ng mga ito ang kanyang daladalang trabongkong baston, sinuli naman noon, tuluyan namang sumanib sa mga anino. Habang taglay ang mga batok upang salubungin ang mga nilalang na nagsisipulasan. Nang maabutan niya ang isa sa mga ito, agad din naman niya itong pinagsasaksak gamit-gamit ang nag-aapoy na kampilan. Matapos niya itong iwan na walang buhay, pinili niyang hanapin ang isa sa mga sumaksak sa kanilang mga kasama. Alam niyang nagtatago lang ang mga ito dahil ramdam na ramdam niya ang presensya ng mga nilalang na ito, na dumikit na mga dugo sa kanilang mga katawan, ang dugo ng kanilang kasamang naputula ng kamay. Habang patuloy na nakipaglaban sila Tonyo at Danilo, inikot naman niya ang kanyang paningin sa buong paligid. Iniwasan niya noong makipaglaban sa mga nilalang dahil mas inuna niyang hanapin ang sumunggab sa isa niyang kasama na naputula ng braso. Sa pakiramdam niya sa paligid, doon niya narinig ang paghinga ng mga ito. Nang marinig ni Nuli ang paghingang yon, walang pagdadalawang isip niyang hinahanap ang mga ito at hinalungkat ang buong paligid. Dahil sa hindi niya ito nahanap, napili niyang sumanib sa mga anino upang tuluyan siyang maglaho. Sa pagsabay niya sa hangin, doon niya nakita ang mga tanawin na hindi niya inaasahan. Okay, hanggang dito na muna ang ating kwento. So grabe mga ka-ermitanyo, napunta sila sa mundong yon. Napaslang ang kaibigang ermitanyo ni Manong Duming. At ano kaya ang mangyayari sa kanila, sa kanilang kinalalagyan? Sana maging okay lang sila sa mundong yon. Bago natin tapusin ang video, mag-comment kayo sa baba dahil mamimigay tayo ng libreng badge upang kaagad ma-shoutout ang mga pangalan nyo. Palatandaan na meron na kayo nun ay magkaroon kayo na logo na merong heart, merong tandang, at yun lang. Maraming salamat. Hanggang sa muli. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe upang hindi kayo maligaw sa ating kwento. Yun lang.